Alam mo ba namang sabihin sa NBI, imbestigahan daw yung mga vloggers, mga nasa social media na binabatikos ang Quadcom. Imbestigahan nyo kami for what? For telling the truth that you are all stupid? Hindi nyo alam yung mga trabaho nyo dyan, mga putang ina nyo. Okay, para doon sa mga iyakin, magsilabas ho muna kayo ha. Lalo na dito kay Ace Barbers. Ha, labas ho muna kayo, chupi-chupi muna kasi panigurado, hahagulgul kayo dito sa mga mapapanood nyo sa video na to. Napanood nyo naman ho yung ating intro. Attorney Ferdy Topacio, third floor studio. Si Ma'am Joey, sinalansan ho ng maayos. Etong si Robert Ace Barbers. Paano ba naman ho kasi? Bakit mo papaimbestigahan yung mga vlogger na hindi lang sang-ayon sa mga pinag-uusapan nyo dyan sa Quadcom, bigla ngayon, naging bayaran na. Anak ng tokwas, pagka ginamit namin yung mga sentido komon namin, bayaran na kami kagad. Pero bago lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe lang ho masaya na ho tayo dyan. At pakishare na rin ho ng ating video para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Totoo ho yun mga kababayan. Pag pinabilis ho natin yung ikot ng mga numero dyan sa baba, at sinare nyo tong video na to, kayo ho ang pinakaunang makakakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, konektado pa rin ho sa panggigipit sa mga vlogger. Talagang mapahanggang sa ngayon, hindi ho tayo makapag-get over dito kay Robert Ace Barbers. Pakilang video na ba natin to doon sa kanyang banat na yun? Pangalawang video na ho natin ito. Ha? Konektado po rin ho sa panggigipit dito sa mga vlogger. Ito ho, ha? Just in and exclusive. Naku, matindi talaga tong si facetalk.com, no? Just in na exclusive pa. The NBI Cybercrimes Division has served a subpoena for former Malacanang Press Secretary Trixie Cruz Angeles. She was also present in Vice President Sara Duterte press conference. Ano na naman bang kabalbalan yan? Pero ito ho, ibang investigasyon to. Parang ito ho yung gaganaping primary investigation kaugnay dun sa mga pronouncement ni BP Sara. Ngayon, pati ho yung mga present doon sa naging press con, yung digital press con, yung live press con nitong si BP Sara, pinasumpina na rin ho nitong si NBI Director, ano pangalan nun? Basta yun. Jaime nga ba yun? Basta yun. Yung NBI Director, pinapasumpina na ho pati yung mga vlogger, pati yung mga nagtanong kay BP Sara. Anak ng toko ngayon ho, pati pagtatanong doon sa mga individual na kinakausap, bawal na rin ho. Ayusin ho natin kasi napakarami hong issue ngayong mga panahon na to na dapat pagtuunan ng pansin. Diyan sa may Visayas, diyan sa parting Cebu, balita ho natin, napakaraming lugar ang nalubog. Kung nagkakamali ho tayo dyan sa kung ano yung mga partikular na lugar, paki-comment nyo na lang ho sa baba. Imbis na yon yung mga bagay na yon ang pagtuunan natin ng pansin. Ang ginagawa ho ng administrasyon na to dahil akala ko bang wala namang kwenta yung mga vlogger. Akala ko bang inuudyukan nyo pa itong mga vlogger na to na mas galingan namin. Anak ng tokwa, ngayong mas ginalingan namin, nag-iiyak naman kayo. Hoy, Ace Barbers, maglabas ka muna ng ebidensya kasi hindi ko na isasama yung sarili ko doon sa mga bayaran. Hindi ko na isasama yung sarili ko. Pero sigurado ako, pagka vlogger yan ni Tatay Digong, hindi bayaran yan. For sure, 110%. Pagka vlogger yan ni Tatay Digong o DDS vlogger yan, 100% hindi magpapabayad yan. Naniniwala ho tayo dyan. At pagka nagpabayad yan, ora mismo, doon pa lang ho sa entrada pa lang, opening salvo pa lang ng vlog niya, maririnig na natin kung yan bayad na o hindi pa bayad. Sigurado ho yan mga kababayan. Anong pambabayad ni Tatay Digong sa amin? Nakita nyo nga, uma-array siya sa pagdalo lang sa mga hearing dyan sa House of Representatives, tapos magbabayad pa tong lolo. Anak ng toko, ayusin ho natin. Latagan nyo ho kami ng ebidensya na kung saan itong mga vlogger na to, hindi ako kasali sa mga yan. Nabayaran. Hindi tayo kasali dyan. Latagan nyo kami ng ebidensya.
Latagan nyo kami ng ebidensya na talagang meron kayong ebidensya na itong mga vlogger na to, tumanggap ng pera galing sa Pogo o galing sa droga. Yun ang importante doon. Kami kasi dito, una sa lahat, tayo dito sa PH Update, alam nyo ho ang tayo natin pagdating sa sugal. Galit na galit ho tayo dyan. Diba? Sa mga talagang solido na ating kasama dito, galit ho tayo sa sugal. At kung yung pera manggagaling pa sa sugal, hindi ho natin tatanggapin yan. For sure. Kaya nga, automatic, wala na ho tayo sa equation eh. Wala na tayo sa asunto, ika nga. Wala na tayo sa investigasyon. Ngayon, pagdating naman ho sa illegal na droga, alam din ho ng mga kasama natin dito sa PH Update, ang tayo natin sa illegal na droga. Ayaw din ho natin dyan. At kung yung pera galing dyan, naku po, magkakagurguran tayo baka makita ko lang yan, palalayasin na kita. Hindi ho pwede yan, mga kababayan. Ayun na nga, pakinggan ho natin itong si Congressman Rog Gutierrez, dito sa kung ano ang masasabi niya, dun sa dispalinghadong banat na yon nitong si Robert Ace Barbers. Game! Okay, game, pakinggan ho muna natin to bago ho tayo magtungo dun sa mga main event. Sirs, ma'am. Kuha lang po kami ng reaction dun po sa nangingiling na investigation sa NBI ni Kong Barbers dun sa mga vloggers na yung organized vloggers na nagkakalap daw ng maling impormasyon. Doon pa lang sa tanong na organize. Teka lang. Paanong hindi magiging organize yung pagbablog, ang mga topic, ang mga reaksyon ng mga vlogger na to? Iisa lang naman ang ginagawa namin na reaksyon, mga buwisit kayo, ang bubobo nyo naman dyan. Paano hindi magmumukhang organize? Isang topic lang naman ang tinatopic namin. At yung mga punto de vista namin at yung mga pananaw namin sa mga pinag-uusapan dyan sa Twadcom, magkakaparehas. At kung tatanungin mo, yung nagtitinda ng balot sa daan, ganun din ho ang kanilang mga sentimiento sa mga pinagagawa nyo dyan. Kaya tigil-tigilan nyo kami dun sa organize nyo, ha? Game. Mami, pinakabobo. Grabe, no? Tama nga yung sinabi nitong si Ma'am Sas at Ma'am Joey, no? Actually, nung ginawa natin na reaction video to, talagang napakabobo ho talaga nitong Ali na to, sa totoo lang. Sa tingin ko, itong si Pami, pagka narinig niya yung mga banat nitong si Ma'am Sas at Ma'am Joey, mag-aalboroto ito, papayat ito sa galit. Just to start lang po siguro, I think we all here in the house, I can't speak for them, but I think we would be in support po of the call ni witness po kung anong nangyayari with these vloggers, and I think he also made mention of yung mga troll farms, and it seems to be a Iparade nyo yung mga troll farms. Go! Tayo, one man show lang nga tayo dito eh. One man show lang ho tayo. Paghahanap ng mga, mga i-vlog natin, paghahanap ng one man show, hanapin nyo yung mga troll farm. Anak ng tokwa, oo. concerted effort po talaga. While freedom of speech is protected, right, under our constitution, Partida, abogado ka pa niyan, brad, ha? Abogado ka pa sa lagay na yan, ha? Anak ng tokwa. Meron ka pang nalalamang freedom of speech. Abogado ho yan. Ha? Pero yung simpleng karapatan nitong mga nagsasalita sa social media, wala ho kami linalibel dito. Kumbaga nagbibigay lang kami ng reaksyon dun sa mga kabalbalan nyo. Yun lang ho yun. it has to be tempered rin po with responsible practice and use. And Halimbawa, ako niyan, magbibigay ako ng reaksyon dyan sa mga pinagsasabi mo na yan. Ginagampanan mo ang iyong tungkulin bilang representative, bilang party list representative ng One Rider. So pagka meron kayong hindi nagustuhan na sinabi ko dito sa video na to, kasama na ako sa mga paiimbestigahan. Kasi majority dun sa mga nagsasalita kaugnay dun sa Twadcom, base lang yun dun sa mga nakita at narinig namin na mga sinabi nyo dun sa mismong hearing. Kaya hindi namin maintindihan anong investigasyon. Tinatakot nyo kami? Ganon? Anak ng tokwa. Pagka yung mga vlogger na kinanti nyo, lalong maghahalong balat sa tinalupan. Di naman sa hinahamon natin sila. Ang alam ho natin dito, hindi tayo kasama sa asunto. Kasi talagang solo flight lang tayo dito eh. biglang. Kung ano yung sila. in fact, it is penalized under libel or slander. Well, libel mostly in relation to printed and Pagka ba nagtanong ako kaugnay doon sa
mga ama ng ibang mga congressman dyan sa House of Representatives na nakatanggap ng napakaraming project dyan sa House of Representatives, magagalit yung iba dyan. Naku po. Published media. Pangalanan kasi mahirap na. There's that safeguard. So I think what Chairman Barbers is asking for isn't anything new. It's that he is asking for assistance given the Congress and social media. You have questions of jurisdiction. You have questions of cyberspace. The issue of anonymity. Yun po yung nakakatakot po dito. We have congressmen and congresswomen who, whether or not it is related to their function, have been receiving threats. They have been receiving anonymous messages, either death threats or threats to their families. And it's Brad, kung nakatanggap kayo ng mga banta sa buhay nyo, huwag niyong habulin yung mga vlogger. Ngayon, kung nagalit sa inyo ang sambayan ng Pilipino, dahil sa mga pinagagawa nyo at nakikita ng mga kababayan natin dyan sa mga hearing na yan, ngayon yung mga nakapanood doon sa mga reaction video namin, nagalit sa inyo, chinat kayo. Aba, tanungin nyo ho yung mga sarili nyo. Kung ano bang problema sa inyo, bakit kayo, pati yung mga ordinaryong Pilipino, chinachat na kayo ng mga ganong klaseng bagay. Pero tayo mga kababayan, di ho natin gagawin yun. Yung mag-chat-chat, hindi, kaya naman ho natin silang kausapin ng malumanay sa ating vlog. Ba't pa tayo makikipagbalyahan sa mga yan, ika nga, di ba? Okay? it should be something that no one should be subjected to. Free speech is one thing, but to rely on character assassination is a totally different issue. And I think Chairman Barbas was just speaking up for and we are hoping that the DOJ will help us. Kasi po, if it is proven talaga that these sophisticated schemes are being employed to really target congressmen, congresswomen, not for their personal gain, but for that political purpose, then it must be something that should be acted on po talaga. Opinions and position eh. Ang pinagtatakot ko din dito, bakit putol-putol tong press con nyo na to? Ano to ano ho ito? Recorded live. Recorded siya, tapos i-relive ho nila dyan sa ano na yan. Dyan sa YouTube channel. Kasi that's what democracy is all about. We have to enjoy, we have to celebrate the diverse opinions, no? Yung diversity, because that's actually is fuel to keep democracy running. But unfortunately, in this kind of online landscape, we've seen troll farms, we've seen vloggers, hindi ko naman nila lahat, no? Who are up for grabs, no? Sometimes they have been used by political propaganda to malign, discredit. Labas kayo ng ebidensya, hindi yung puro laway lang. Kasi kung titignan nyo yung mga social media pages o account o channel ng mga nagsasalita na to, makikita nyo ho na hindi lang noong nagsimula yung investigasyon dyan sa TWADCOM na yan o dyan yung mga sa Committee on Bad Government na yan, okay lang, sabihan nyo yung mga yan na nung nag-umpisa yung hearing na yan, doon lang sila bumanat ng ganyan at doon lang sila nagpakita ng suporta sa mga Duterte. Okay, ano na yun, kumbaga maniniwala kami doon. Pero kung itong mga vlogger na to, yung mga nagsasalita na to, noong palang una, talagang taga-suporta na nitong mga Duterte na to, ibang usapan na ho yan. Yung ginagagawin na yan, itong si Barbers, talagang direktahang panggigipit na lang ho sa mga vlogger na nagsasalita, kaugnay sa mga naku, baka na mapanood nila ito. Yari ho tayo dito, baka tayo ang iuna sa listahan, no? Pero actually, medyo ready na ho tayo di ba? Naghahanda-handa na ho tayo dito sa PH Update. Kasi ano ho yung mga yan iyakin ho yung mga yan. Pagka hindi na ho nila kaya yung init, nag-iiyakan sila. Nagpapapogi-pogi kayo noong binanatan kayo, noong pinuna yung sobrang kabibuhan nyo, nag-iiyak kayo. A certain Walang iya kayo. perceived, it counters the very foundation of democracy, because how can you have a populace with informed decision kung ang binibigay mo sa kanila ay puro mali, fake, and disinformation? I guess this is a Pag ba sinabi kong yung mga resource person nyo dyan sa TWAD committee puro convicted, karamihan convicted, o di naman kaya mga convicted yung ibang mga resource person nyo, minamalay na ba namin yung TWADCOM? Pagka sinabi ba namin yung mga resource person nyo mga self-confessed drug lord,
Minamalain na ba namin yung TWAD committee? Pagka ba sinabi namin yung mga resource person nyo dyan, mga politikong na-involve o nakaladkad ang kanilang pangalan sa ipinagbabawal na droga, minamalain ba namin yung Committee on Bad Government? Hindi ho ba yun yung mga, as a matter of fact, na nailatag dyan sa investigasyon ng TWAD Committee? Nagtatanong lang tayo. Tinatanong ko, kung yun ba pagka binanggit namin yung mga resource person yun ng mga convicted criminal dyan sa TWADCOM, minamalay na ba namin yung TWADCOM nun? Tanong lang, sir. Kasi nalilito na kami, hindi na namin alam ibig sabihin. Anak ng toko, pagka pala in-emphasize namin, mga convicted, yung mga nandyan, yung iba nga nagtatanong din convicted, dyan sa TWAD Committee, yung iba naman ho talagang aminadong ginurgur nila yung mga Chinese, yun ho yung mga ano nila, yun ho yung mga resource person nila. Yung iba naman hong mga nagtatanong dyan, kinakausap, binibetting process yung ibang mga resource person. Minamalay na ba namin yung TWAD ko? Tanong lang, kasi medyo nalalabuan na ako dito. Call for every one of Please enlighten me. us that in order for us to maintain a healthy communication space for everyone, dapat ho natin din magkaroon ng safeguards na hindi mahaluan ito ng propaganda, peking propaganda. Agree on facts. Unfortunately, naging subjective ang facts ngayon. Dahil dun Subjective ang facts. Bobo. yung karamihan po sa mga trolls, mga troll farms, dinidistort nila yung facts. So I guess that Dinidistort natin facts. Yung mga resource person, mga bangag. Hindi, mali. Sorry. Hindi, talagang loko tong si Ketchup din. Yung mga resource person, mga mahilig sa... yun ang intention ni Congressman Chairman Barbers, that we can disagree, but at least disagree on facts. Yung magandang spasyo. Putol na naman, putol. Mga walang hiya kayo, putol-putol yung... Press con nyo na lang, pinuputol po. Sa pakikipagtalakayan sa publiko. Oh. Si Pami. Last na si Pami, punta na tayo kay Atty. Ferdy. Okay. Next question from Billy Vegas. Okay na. Okay, punta na ako tayo kay, dito ba? Dito ho muna tayo kay Buster TV. Pakinggan ho natin yung mga banat nitong si Atty. Ferdy. Yes, show to pass show. Ito mga matindi ho ito. Matindi itong mga magiging banatan dito. Yan si Congressman Barbers. Ace Barber. Hindi naman pala masyadong matino kasi alam mo ang ginawa nito. Alam mo ba namang sabihin sa NBI, imbestigahan daw yung mga vloggers, mga nasa social media na binabatikos ang Quadcom. Halar! Alam niyo po mga kasama, Isip niya yun? Boss Ace, alam ko Boss! ikaw talaga pinaka-decente dyan. Baka nakakalimutan mo lang o naiwanan mo isang beses pagkatapos mong magsipilyo, parang pustiso. Naiwanan mo sa baso. Yan, magaling mo yan. Magaling na abogado. So, yung decency. Sir, Magaling yan. ang Quadcom po ay isang committee ng mababang kapulungan. Ang mababang kapulungan is composed of members of the House. Ang members of the House ay mga public officials. Ang ating saligang batas ay nagbibigay ng mga karapatan sa ating mga mamamayan na batikusin, punahin, hulaan, kahit loko-lokohin ang ating mga public officials. Huwag lang libelous. Meron po libelous. tayong batas ng libel. At meron ding cyber libel. Pag lumampas po sa bounds ng free speech ang isang mamamayan, pwedeng idemand. Pero para sabihin mo sa NBI na imbestigahan lahat ng nagbabatikos, pumupula, nagkikriticize sa Quadcom, foul po yan. Naku po, Barbers, foul pala yun.
Oo, problema, di na naman abogado tong si Barbers. Abogado tong si Attorney Ferdy. Foul na naman ho yun. Yung gustong mangyari nitong si Ace Barbers na imbestigahan lahat ng vlogger na hindi sang-ayon dun sa kanilang mga naratibo dyan sa Twadcom, problema yan. Ang yes, Ewan ko, wini-weaponize nila. Shoutout Buster TV kay kay Idol Buster ha. Shoutout Buster ha. Palakpakan ho muna natin itong si Buster. Palakpakan ho natin. Ang NBI, sinabi na ng ating Korte Suprema, ang mga public officials ay hindi dapat balat sibuyas. They should not be onion skin. Sumaba kayo sa public life. Ha? Kayo ay dati pangkaraniwang mamamayan. Kumbaga sa kwan hindi kayo napapansin, nagpapansin kayo. Lumayo kayo. Nagpakyut kayo, nagpasikat kayo, pinromote niyo yung sarili niyo bilang isang magaling na public servant. Tumakbo kayo sa eleksyon, nangampanya kayo, umikot kayo, kinamay-kamayan niyo yung mga tao, lumalabas kayo sa TV, sa radyo, sa social media, sa mga digital platforms. Naniwala na kayo ay magaling, nilukluk kayo sa mababang kapulungan bilang representante. That is the price you pay. Talagang pupunahin at pupunahin kayo. Parang boksingero yan Hindi ka pwedeng maging boksingero, hindi ka pwedeng tumungtong dun sa ring at ayaw mo masuntok. Ito mga to ayaw masuntok Mula kay Barbers, kay, di ba, yan si Atras Abante, yung grammar lang, nag-iiyak siya. Etong si Dan Fernandez, yung ang tawag dito, noong una medyo gusto pa niya nangyayari Yung love team sila ni Cassandra Leong, di ba? Enjoy na enjoy pa siya. Pero noong napunta na doon sa grammar niya, yung as a matter of fact niya, doon na ho naghalo ang balat sa tinulupan, ika nga. Tuloy. Lalo na kung ang quad ko, para yung suntok, para yung balat nyo kay Pangulong Duterte, sa mga witnesses pinapukulong nyo, talagang pupulaan kayo dahil criticism of the official acts of public figures ay part and parcel ng demokrasya. Yan ay kasama sa checks and balances. Yan ay deterrent. Yan ay para mapigil ang yung tinatawag na abuso. Sapagkat may pumupuna. Kanya nga po, ang tawag sa media ay fourth estate. Sapagkat yan ang pumipigil. Kasi ang, di ba, a tripartite system of government tayo. Sa mga umabot ho sa bahagi ng video natin na to, pabilisin ho natin ang pag-ikot ng mga numero na yan dyan sa harapan ninyo. Subscribe ho, isang pindot lang ho yan. Napakabilis lang ho yan mga kababayan. No? Kung alam nyo lang ho kung paano natin gawin itong mga ganitong klaseng reaction video. Sana kahit na isang subscribe at like lang ho, masayang na ho tayo doon. Maraming salamat po. May legislatura, may ekutiba, may hudikatura. Lahat yan pwede nating tulaan. Kasi nga, ang fourth estate, kasi yan tatlong yan, checks and balances yan Pag umaabuso ang executive, nandyan ang judiciary. Okay. Pag umaabuso ang legislative, nandyan ang executive, may veto power. Pag ang batas ay masyadong sa tingin ng Pangulo ay hindi karapat-dapat dahil ito ay masyadong mahigpit o hindi tama, pwede niyang i-veto. Hindi na magiging batas yun pag hindi niya nilagdaan, vinito niya. Okay. Ganun po checks and balance para pag may lumalampas, pag may nagmamalabis sa kanyang kapangyarihan, may isang ahensya na pipigil. Ayun. Pero paano pag hindi ganon ka-epektibo ang pagpigil? Sapagkat kung ikaw po, katulad ng ginagawa namin, pag may abuso ang legislatura, kami po ay pumupunta sa judiciary. Pero, siyempre po, kailangan ng due process, kailangan ng hearing, hindi naman natin nasisisi ang judiciary. Medyo hindi po ganun kabilis ang remedyo sa judiciary. Anong remedyo mo? Media. Yan. Baka sila pwedeng bumatikos. Kita nyo, babatikos ng media. Yung ginagawa nilang illegal na abuso ng contempt powers, di ba? Katulad nun, si Zuleika Lopez, anong ginawa? Di ba? Pinalaya na. Marami nang pinalaya. Yan po ang role ng media. Kaya nakalagay sa konstitusyon, Kung tama nga naman, nung nagsalita na ho itong sila Ma'am Lucy Cruz Valdez at yung iba pang mga media personnel, doon ho na pressure yung mga taga Committee on Bad Government, di ba pinalaya ho yung mga yung mga kinontempt. No law shall be passed abridging the freedom of expression or of the press
ng press, ng prensa, ng media, or of the right of the people to peaceably assemble to petition the government for redress of grievances. Ano pang hindi pwedeng pigilin? Yung pagtitipon-tipon ng mga tao katulad ng mga pulis, hinaharang yung mga tao sa EDSA. Hindi naman pala nananakit, ano? Alin? Yung nagkagulo nga, saan ba yun? Hindi, yun yung medyo- mga leftist organization, yung mga tinatawag yung iba siguro rin, Communist Front Organization, yun ang nakipagbugbugan sa pulis. Yung mga pro-Duterte ay maayos naman. Hanggang sigaw-sigaw lang yun. Yun. Alam niya Attorney Ferdy. Palakpakan muna natin itong si Attorney Ferdy. Alam niya eh. Alam niya yung karakas ng mga kasama natin. Alam ho niya kung paano gumalaw yung mga Duterte supporters. Organisado at hindi mga utak bayolente. Yan. Ayan ho mga kababayan. Lipat na ho tayo. Ay, wag tayo dyan. Ito yung pampinali natin. Dito ho talaga, balagbagan dito, anak ng toka. Dito ho muna tayo sa third floor studio, Your Happy Network. Naku, bumalik. Ba't bumalik yung, ba't naging 2 yan? Kanina 3 na yan. Gawin yung 3 yan. Hindi natin inimpisan to pagka hindi naging 3 yan. Oh, di pa rin nagiging 3? Baka yung... Oh. Ano ba? Ano mga plano niyo sa buhay? Ba't imbis na pasulong, paurong tayo ngayon, oh. Naku po, wala, magtatagalan tayo dito, magkukumustahan mo muna. Oh, yun, game, tuloy na natin. Pagka ganun, tutuloy na natin. Ganun po yun. Ay, hindi. Ito, game. Yung strategy na naman itong gobyerno to. Ano bang kwentong barbero sa likod ng Ang vloggers? kwentong barbero pinapaimbestigahan daw, lumapit daw siya sa National Bureau of Investigation, may isa sa chairman ng WAD Committee, si Congressman Ace Barbers, dahil daw yung mga vloggers daw ay binabayaran ng mga pogo and ano pa ba yung isa? And sindikato ng, tama ba? Paki-correct na ako. Ano saan daw? Sino yung nagbabayad? Pogo raw, bayad daw. Ako, bakit ang laki-laki ng utang ko sa credit card, Marlon? Ba't hindi ako makapagbayad ng credit card? Ako din, madam, ang laki-laki na rin ng utang ko. Paano ba yan? Parehas pala tayo ng sentimiento. Parehas din malaki yung utang natin. Ang nantoko. Paano tayo magbabayad dyan? Tayong abonado na, tayo pa itong pinapalitaw na bayaran tayo. Uy, No. naku. Sino bang Problema yan. umaaray? Yung Ace Barbers, na naakusahan naman siya, kailan lang, Nagpipigil itong si madam mo. Nagpipigil itong si madam. di umano, yung kapatid niya, na si Lyndon, governor, sa Surigao. yung may sasakyan na. Na may sasakyan na di umano, nahulihan ng toneladong shabs-shabs, di ba? Shabs. And ngayon, alam mo, tingin, Kayo kayong nag-ano nyo. Sa kanila ho natin talaga unang narinig yun, di ba? Yung kamag-anak nitong si di ba? Nitong si Ace Barbers, no? Yung baklas. Yun, alam nyo kung di ba? Nangahamon pa tong si Ace. Galingan nyo, kulang pa yung ginagawa nyo, di ba? Noong ilinabas yung di umanong kamag-anak niya na nahulihan ng shabs-shabs, ha? Doon ho umikot, doon ho parang, ang tawag doon, parang pinahiran ng sili ang kanyang tumbong. Di ba? Nag-alburoto ho siya eh. So ngayon, gumaganti ka. Pwede. Pero ang agenda nito, Pam, alam mo bakit? Kasi napapahiya na sila ngayon at nakita nila, nagkamali sila patungkol doon sa ginagawa ng paggiba kay BP Sara and mukhang magda-divert sila ng atensyon. Ang idadivert nila, ang pag-iinitan naman ngayon ay yung mga vloggers. And huwag natin kalimutan, nag-umpisa to kay Alice Guo, na unang pinalitaw nila na espiya raw ng China. Pero ang nainig na usapin nun ay yung PDEA leaks. And true enough, mas natabunan, mas nangibabaw yung istorya ng PDEA leaks at na wala na naman na parang mula ang PDEA leaks issue and yung pogo ni Alice Guo, yun ang pinagpiestahan ng mainstream media. And napunta sa extrajudicial killings at napunta kay Vice President Sara Duterte. Ayo. So ngayon, medyo payapa, haya-hayang buhay ng mga isa't isa. Ayaw talaga nila ng kapayapaan, no? Gusto talaga nila crisis. At Madam, gusto nilang kaguluhan, bigyan mo sila nun. Doon ka expert, bigyan mo sila. Guluhin natin.
Baka tirahin na naman ako nitong si Madam Pamela. Mahirap. Hindi lang yan, hindi lang yung diversionary tactics ang tingin ko rito. Taktika na rin nila to para takutin tayong mga vloggers. Para magkaroon ng chilling effect. Inumpisahan natin yan sa abogado. Tapos punta tayo dito sa mga semi-formal. Tapos mamaya pupunta ho tayo doon sa balagbagan. At matakot tayo at yung community ng mga vloggers na bumabatikos sa gobyernong ito at sumusuporta at nagbibigay simpatsya sa pamilya Duterte ay magdadalawang isip kung itutuloy pa ba natin ang gagawing pag-criticize sa Marcos government. Bakit natin? I guess naman. Ano naman natin? Hindi naman natin. Ito naman talaga si Sir Marlon. No? Huwag mo naman kami kasama. Kaya kasi sabi ko, naglagan agad eh. Hindi talaga kami kasali dyan. Ano lang naman ako dito eh, di ba? Tambay lang naman eh. Kukulong na kayo, sabi ni Gerardo. Sama ka! Lang tayo. Ginigess mo lang naman ako. Anyway, itong si Aso, alam mo to si Ace Barbers, alam ko to, kahit pa paano, maraming kaibigan media to. Eh, marunong makisama to sa media, sa pagkakaalam ko Hindi ko siya kilala. Hindi ko kilalang marunong makisama yan. Pero dyan sa mga galaw niya na yan, sa tingin ko, yung pakikisama niya, wala nang kwenta ngayong mga panahon na to. Hindi na siya nasasalba ng mga kasama niya sa media, yung mga Hoy, kayong mga media man, no? Grabe kayo. Kaibigan kayo ni Ace, hindi niyo siya kayang suportahan. Pero marami tayong mga kaibigan na nagko-cover sa House of Representatives na mga barka-barkada na rin. Alam mo, Kaya hindi ko alam ngayon to, na bakit biglang-bigla ka nagbalat sibuyas, kuya. Marlon, maaaring hindi na siya yung taong kilala mo. Dahil, alam mo ba, Actually, hindi kami magkakilala. May mga common friends. yung sinasabi mong mabait siya sa media. Pagkakakilala ko, no? Oo, Pagkakakilala ko. yung marunong siyang makisama, maaaring hindi na siya yan. Dahil alam mo ba kung ano ang kapangyarihan na makapagpabago ang salapi? Sobra, Pam. Sobra. Ibabaguhin ka niya, tatanggalin niya ng prinsipyo mo, tatanggalin niyan ang manners mo, tatanggalin niyan ang pagiging tao. Tama ka. Ayun, kaya naman mga kababayan, kung nakita nyo ho yung mga nasa Tuadcom, ang babastos, akala mo kung sino sila. Dito naman ho mga kababayan, ito na, palakpakan na ho tayo. Ito na ho ang oras para bumalagbag. Itong si Ma'am Joey at Ma'am Sas. Dito kay anong pangalan dito kay Robert Ace Barbers. Oh, yung mga rated SPG ho muna tayo ha. Yung mga bata-bata alis ho muna kayo. Game. So ngayon, itong mga congressman dito, they were asked about it. O kumusta naman yung move ni Barbers? O iaano niyo ba sila? Susuportahan niyo ba si Barbers o sa gusto niyang mangyari? Of course, itong si Rog Gutierrez, na ang kanyang tatay ay merong construction company na merong 2.077 billion worth of government contract. Siyempre, suportado niya. May construction company pala eh. May construction company pala tong tatay nitong si Rog Gutierrez. Anak na to ko. Akala ko pa naman rider din siya ng motor. Hindi pala rider yung tatay niya. May construction company. Di umano. Yung kabobohan ni Barbers. Ayan. Ikaw, Rog Gutierrez, abogado ka. Alam mo ang karapatan ng mga tao. Tapos susuporta ka sa pangbubuli ng chair ninyo dyan sa Quadcom at mag-a-agree kayo na, yes, sige, paimbestigahan natin yung mga vloggers. Imbestigahan nyo kami for what? For telling the truth that you are all stupid? Hindi nyo alam yung mga trabaho nyo dyan, mga putang ina nyo. Diba, sabi ko naman sa inyo, rated SPG ho ito. Matindi. Anong finorward ninyo dyan na ano? Ano yung finorward nyo dyan na measure na makikinabang ang mga Pilipino? Panay political yung agenda nyo dyan. You do not even answer the questions of the people criticizing you. Kagaya mo ikaw, Rog Gutierrez, explain mo yung company ng tatay mo. And why do you think it's proper na yung mga kongresista dyan
dapat magpatuloy yung ganitong sistema ng mga kongresista dyan. Kayo rin yung mga may hawak-hawak ng mga malalaking negosyo Correct. sa gobyerno. Naku po. Hindi ba dapat yun yung pinag-uusapan natin? Tama ba? Na ang mga kongresista ay merong mga kamag-anakan na merong malalaking negosyo? Hindi ba dapat idagdag natin to bilang disqualification ng isang individual? Or put some measures on how to further control conflict of interest? Lalo na pag gumawa ka ng government office. Why don't we do that? Bakit pag-aaksaya yung panahon na pagkakasuhan yung mga vloggers, mga putang ina nyo? Ano ba yan? Is barbers? Kakadiri kayo. Nako. Yari itong si Ace dito. Yun na nga lang yung trabaho na din yung paggalingan. Pag tinatanong ka, yung drugs related ba sa'yo, distract mo yon. Pag tinatanong ka, mag-explain ka. It is not as if utang na loob namin pag nag-explain ka. Drugs yun, ang laki nun, galing sa distrito mo. Ay, di ba gano'n naman yung ginawa ng PDEA? And explain on your behalf. That's what you do. Ba't kayo nag-iiyakan pag pinagtatatanong kayo? Yun ang problema. Yun ang talaga problema. Mga iiyakin sila. Sobrang nakakadiri. Sobrang nakakadiri. Ano naman ang ikakaso nila? Ito yung sinabi kasi, ito yung ito yung sulat ni Barbers. Ito yung report ng PTV4 about it. Ayan. So, ang sabi ng, ayan, urges NBI to probe vloggers allegedly paid to malign Quadcom. Okay. So what do you mean when you say malign? You are performing a public duty. Whatever you say during the Quadcom hearing, gamit nyo ang pera ng bayan. Yung... So when we talk about your job, when we talk about how you handle the hearing in Quadcom, what do you mean malign? Diba? Ngayon, kagaya nito. Ang tawag dito, sabi niya, in a letter to the NBI dated November 25, Barbers are asked NBI Director Jaime Santiago to look into the persons or group allegedly funded by illegal drug syndicate and Philippine offshore gaming operators to bend the truth and concoct lies online. Okay, so what were the lies? What were the lies? Barbers. Ano yung lies na tinutukoy ninyo? Ano yung lies na tinutukoy ninyo dyan? Ayun, so according to the Surigao del Norte Solo, these vloggers will not only damage the integrity of public service, but also foster an environment of confusion, distrust, and deception of public perception. Mga putang ina nyo pala eh. What about resolution number 10? Kami pa ang magsusow ng distrust? So ano utang, kami pa dapat yung kailangan aayon lang kami sa inyo? Kailangan pag may sinabi kayo, mag-agree lang kami. Even if you're not addressing us. Pag tinatanong ba namin kayo sa mga problema namin sa mga pinaggagawa nyo dyan, sinasagot nyo ba yung tao? Binubura nyo nga yung comment ng mga tao sa live stream ninyo eh. Real talk. Sobrang kapal ng mukha ninyo. Sobrang kapal ng mukha ninyo. Ayun na nga mga kababayan, kung umabot ko sa bahagi ng video natin na to, i-consider nyo naman kung pindutin nyo subscribe at bell notification bell at yung like at share nyo na rin yung ating video. Dito na natatapusan ng ating video na to. Kung gusto nyo mapanood yung kabuuan ng mga pinanood ho natin na yan, nandyan lang ho sa kanilang mga FB page, ay YT channel. Maraming salamat, mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.